Kita po ang aking screen. Kita naman. Kayo ang hindi ko makita. Wait lang. Wait. Kailangan ko pa yung makita. Ayan. At ang inyong chat box. Alright. So, walang magbabago. Mag-i-improve tayo lalo. So, sabihin, be active on the chat box, mga doc. Turn on your cameras as long as basta kaya po ng inyong internet connection, on cam tayo. Sa lahat na naka-on cam, kahit so menyas, kahit sa bibig, nakita ko okay na sa akin yun. Pero yung mga naka-off cam na talagang sobrang mabagal yung internet connection, please try to be active on our chat box, mga doc. Okay? So, bago tayo magsimula, syempre, alam ko na ituro ko na to last time eh. Sabay-sabay tayo. Simulan natin tong umaga na to with energy, mga doc. Okay? With energy and with conviction, with action, mga doc, sabay-sabay tayo. Papasa ka ba? Papasa. Magta-top ka ba? Magta-top. Mga doc, grab your license. Kunin mo yan. Yan. What's your goal? To top the board exam. Let's do this, mga doc. And I believe parang diaphragm ata yung huli kong na-discuss. Diaphragm nga ba? Saan huli? Ito ba huling slide ko? Or nakapag... hindi. Ito pala. Tama, posterior abs. Yeah. Tama na? Okay. So, dito na tayo sa back muscles na po tayo. Okay. So, katulad ng, baka lang medyo nakalimutan ng konti ha. Like what I said last time, I'll be giving the origin insertion, pero ang habol ko dito ay matandaan nyo kung nasaan sila literal sa katawan. Kasi if ever naman na matanong ang origin insertion, isipin mo lang kung saan siya banda. Diba? Sa katawan mo. Katulad ng sinample natin last time sa abs. Nasa may abs mo. So, nandito sa may abdomen mo, yung rectus abdominis, patayo siya. So, isipin mo na nasa taas lang at baba yung origin insertion niya. Mamimili ka na lang. Tapos, itatry mo na lang isipin kapag ginagalaw, ano yung gumagalaw. So, if it's moving, you know that that's the insertion. Yung hindi, yun yung origin. So, ganun lang yung concept natin, right? And usually, mga doc sa boards naman, ang origin insertion, ang talagang natatanong ay muscles of mastication. Hindi masyado tong mga to. Maganda lang na alam mo, just in case na biglang lumabas. Okay? Pero hindi siya yung literal na grabing kailangan yung paggugulan ng isang buong araw para kabisaduhin lahat ng mga muscles na yan. Okay? Good lang na dapat alam nyo kung saan sila. So, check natin mga doc. Yung back muscles natin, ito po the trapezius muscle mga doc, yun na sa ating shoulder. So, this is the trapezius muscle. So, trapezius kasi kapag, yun, trapezius yung kanyang shape kapag dalawa na siya, yung parang pa-diamond in shape. Okay? So mga doc, imagine, so since ito po ay isang muscle lang tayo, para hindi kayo maguluhan. Isang side lang. Since pa-triangle siya mga doc, ang maisip mo lang dyan na origin insertion, yung base ng triangle at yung apex. Ito yung apex na, di ba? Ito yung base niya. So ito po yung, it's either ito yung origin or insertion or ito. Ngayon, since back muscle siya, manggagaling siya sa likod. Mga doc, di ba lagi kapag muscle ang origin insertion ay buto? Ano lang ba yung butong nasa likod? Yung spine, yung vertebrae. So part lang siya ng vertebrae malamang. So mga doc, knowing na ang trapezius manggagaling dun sa ulo mo, sa leeg mo, hanggang dun sa parang dun sa middle and thorax mo, isipin mo na pwedeng ang origin or insertion niya ay ano po, yung vertebrae na cervical at thoracic. Tama? Cervical thoracic lang yan. Okay? So mga doc, tandaan, syempre dun sa trapezius muscle, ano ba ang ginagalaw mo? Yung likod, yung mismo likod ba? Or usually kapag wina-workout ko, yung braso? But still pa rin naman, yung part dito ang ginagalaw mo pag wina-workout mo yung trapezius muscle mo. Okay, ito. Ginagawa mo to. Wina-workout mo yung trapezius muscle mo. So ang gumagalaw ay banda dito sa balikat. So ibig sabihin, alam na natin na ito ang origin, then this is the insertion. So ano yung origin niya mga doc? For the trapezius muscle, mga doc, tayo sumulat. Ang trapezius muscle natin, yung origin niya yung gitna, vertebrae. So lagyan nyo na lang dyan yung cervical and thoracic vertebrae. Okay, cervical and thoracic vertebrae. Literal sir, buo. Opo, mga doc, trapezius, letter T, tandaan mo, yung buong thoracic hanggang T12, sakop niya. Okay, so anong part ng vertebrae? Ano ba yung nasa likod ng vertebrae mga doc? Yung spinous process, yung nasa likod. Okay? Next, then yung nasa, of course, sana insertion. Ito po sa balikat. Ano lang ba yung nandito sa banda sa balikat mo? Yung humerus, yung scapula, clavicle, medyo malayo na sa harap na eh. So alin lang po dyan mga doc? Yung scapula po.
Anong part ng scapula? Yung buto dito, kahit kapain nyo po yung buto dito sa taas mga dok, sa balikat nyo. Yan po yung acromion process ng scapula. So dyan po naka-insert ang trapezius muscle, the acromion process of scapula. Okay? Yan. So yun pong origin at insertion niya. Next, nung tayo sa latissimus dorsi, shade natin ng ibang kulay para hindi kayo maguluhan mga dok. Ito naman si lats. Si latissimus dorsi, yung color green. Kita? Okay, yung color green na yan. Now mga dok, seeing this right now, ibig sabihin, alam mo, mapapansin mo na, overlapping pala sila. Naka-overlap si trapezius kay latissimus dorsi. So ibig sabihin, knowing na ito, tingnan na, cervical hanggang thoracic, okay, hanggang thoracic, at nagsimula si latissimus dorsi bago pa mag T12, ibig sabihin, bandang gitna ng thoracic to, magsa-start. Na ang maganda mga dok, literal kalahati. Diba? 12 nga siya, ano ba kalahati ng 12? 6. So magsisimula siya mga dok dun sa 7. So from T7 yan mga dok hanggang saan? Ayun o, kita niyo may buto dito, hanggang sacrum. So ang origin ng latissimus dorsi mga dok is from T7 to sacrum. Okay? Nga pala, lalagay ko dito para sure. Just to make sure mga dok, ang pinag-uusapan natin dito ay spinous process. Spinous process, ibig sabihin, yung bandang likod na portion ng vertebrae. Spinous process. Okay? Next. Saan siya mag-insert? Mga dok, paano ba mag-workout ng back? Pag nag-workout ka ng back, still may dumbbell ka. Ang ginagalaw mo kasi diyan yung arms mo pa rin. Tama? So kung ito yung ginagalaw mo, ibig sabihin nandito ang insertion. Ano bang buto to yung nandito mga dok? So this is the humerus. So tingnan mga dok, galing dito, mag-insert yan papunta doon mga dok. Lulusot yan doon. So saan siya po mga dok mag-insert? Sa humerus. Kaya kapag wina-workout ang back, ang ginagalaw, hindi yung likod. So gumaganong-ganong ka. Ang ginagalaw mo yung braso mo kasi yun yung insertion, yun yung gumagalaw. Okay? So the insertion is humerus. Clear tayo doon? Okay? Ito medyo madali na sa levator scapula. Bakit? Kasi mga doc, from the word is a levator scapulae, ibig sabihin elevates the scapula. So alam mo na automatic kung ano ang kanyang insertion. Ano insertion niya? E di yung scapula. Kasi ang gagalaw yung scapula eh. So elevates the scapula. Para mag-elevate ang scapula, nasaan yung hahatak? Diba, hahatakin mo si scapula pataas eh. So, sabihin, ang origin niya malamang saan banda? Nasa taas ni scapula. Kasi siya ang hahatak sa scapula. Do you get the concept? Okay? So, kung elevate ka ng scapula, dapat nasa taas ka ng scapula. So, imagining that this is the scapula, mga dok, nasaan banda dapat yung taga-elevate? I-zoom in ko para mas ma-appreciate niya. Ay, purahin ko muna to. Para ninyo ano. Ito mga dok. So mga dok, if this is the scapula at taga-elevate ka ng scapula, ano bang nasa ibabaw ng scapula? Wala. Ito yung scapula mo eh. Sa ibabaw niya dito, wala, di ba? Pero anong pinakamalapit na buto na? Yung nasa leeg. Leeg na lang naman ang nasa taas ng mabalikat mo eh. So bandang leeg yan. So mga dok, saan ang origin niya? Manggagaling siya mga dok sa leeg. Saan banda? Since ang scapula mo ay lateral, malamang manggagaling siya sa gilid ng leeg. Ito kanina, yung trapezius at latissimus, saan nanggagaling? Sa mismong likod. Okay? Ito, manggagaling pa rin sa vertebrae, pero hindi na po spinous process. Ano na pong process yung nasa gilid, mga dok? It's the transverse process. You get the point? So, sabihin, ang levator scapula, ang origin ay saan po galing? Manggagaling po siya sa, sulat natin, mga dok. Ang origin po ng levator scapula would be from the cervical vertebrae. So cervical vertebrae, ano pong part ng cervical vertebrae? Doon sa transverse process kasi nasa gilid siya. Clear? Okay? Yan. Rhomboideus mga dok, shade ko. Kapang kulay pwede. Orange. Ito po si rhomboideus. Ay, hindi nyo mapapansin pag orange. Wait lang. Color. Wait. Blue. Ito. Yan. Ito po si rhomboideus. Okay. So, ano napansin nyo? Pareho siya ni trapezius at latissimus dorsi na manggagaling saan? Sa gitna din. Okay. Saan siya naka-insert? Halatang halata sa picture. Saan siya naka-insert? Doon sa scapula. Ito yung scapula mo eh.
Okay, so sulat natin mga doc. So ang origin ni rhomboideus po mga doc will be spinous process pa rin. Okay? Pero saan siya galing mga doc? Actually, ang tandaan nyo, tawag dito, si rhomboideus mga doc would be from the banda sa atin. Natin na. Ayun, ayun. Yan. So mga doc, kung si latissimus natapos mga doc, ay si trapezius natapos sa dulo ng thoracic, ito naman si rhomboideus magsisimula sa dulo ng cervical. Ano ba dulo ng cervical? Ilan ang cervical natin? 7. So this is from C7 mga doc. Okay? So manggaling siya sa C7 hanggang T5. Okay, hanggang T5 lang siya. Kasi naman hindi sila nagpang-abot ni ano ni latissimus. Si latissimus magsimula sa T7. So kung T7 to, ito bandang T5 to. Okay? Saan ang insertion? Nasabi ko na sa scapula. Okay, clear? So again, itong mga nakalagay na origin insertion, hindi nyo kailangang sobrang kabisaduhin. Mas maganda mga doc na imagine nyo saan siya banda sa katawan. Madali na sagutan yan kasi meron namang choices sa board exam. Clear? Basta alam mo kung saan siya banda. Okay? Yan. So, mga doc, this is the latissimus dorsi, likod, and rectus abdominis. Let's go now to the upper arm muscles. Mga docs, like what I said, ano yung pinaka-importanting muscle na dapat kabisado nyo? Muscles of mastication. Okay, ito the past years simula nung nag-start ulit yung boards after the pandemic, laging kasama ang muscles of mastication. So dapat kabisado niyo 'yun. After that, anong muscles pa dapat alam mo? Facial. Natanong nga actually ang facial muscle itong huling boards. Yung katatapos lang, okay? Natanong yung basta yung sa frowning, ganyan-ganyan, muscle. So mga doc, dapat alam niyo yung mga muscles of the face. Aside from that, kung tapos mo na muscle of mastication, facial muscle, anong isusunod mong muscle? Mga doc sa katawan. It's actually mga doc, the arm muscles. Pansin namin mga doc, natatanong madalas yung braso. Yung mga muscles dito, sa braso. Okay? So weird nga bakit? Di ba dentista kayo? Bakit yun yung natatanong yung sa braso? So I think dahil yan yung ginagamit nyo bilang dentista. Tama ba? Oh, yun yung ginagamit nyo, yung kamay nyo. Okay? So mga doc, kaya po mga doc natin aaralin to. So dapat, pag ikaw ay dentista na, gamitin mo yung napag-aralan mo ng board exam. Okay, so kapag nagbubunot ka, sabihin mo, I'm now using my biceps brachii. Dapat gumagano ka sa pasyente mo. Okay? Para hindi masayang pinag-aralan mo. So mga doc, deltoid, biceps, triceps, brachialis, coracobrachialis, brachioradialis. So these are the upper arm muscles. Now, anuhin natin yung mga functions nila. Doon muna tayo sa deltoid. Mga doc, from now on, ang pronunciation nyo sa deltoid, pakisabi, doltoid. Go. Doltoid. Bakit doltoid? Mga doc, nakita nyo all. This is the muscle for all movement of the shoulder and the shoulder joint. Okay, so lahat ng ginagawa mo dito mga doc, ginagamit mo ang deltoid muscle. So this is for all. Okay, all movement, all direction, all action. Okay? Yan, deltoid. Now, for the biceps, triceps, saan sila kilala? Mga doc, tingin sa akin. Sana alam niyo na yung concept ng flexion at extension na para hindi kayo nalilito. Mga doc, kapag naka-rest, katulad niyan, yung angle niya hindi na bale, yan yung extend. Naka-extend yung angle eh. Tama? So this is extension. Kapag binend mo yan, yan na yung flexion. So mga doc, tingin. So syempre, alam niyo naman yung anatomy. Ito yung harap. So kapag nagfe-flex, saan napupunta yung lower arm? Napupunta sa harap. Anteriorly. So kung napupunta sa harap, nasaan yung humatak na muscle? Nasa harap. Ito. So tingin, ito yung muscle. Anong muscle to? Biceps. Bakit siya nagfe-flex? Kasi kung ito si biceps, hinahatak niya yung lower arm. Ginagano nyo. Kaya siya yung for flexion. So the biceps is for flexion. And actually, this is the major muscle for flexion. Yan di ba pag nagfe-flexion yung pinapakita, yung biceps. Okay? Now, sinong kasama niya? Ito madaling tandaan mga doc. The biceps, the brachialis, the coracobrachialis, and the brachioradialis. Lahat sila ay for flexion. So, puro letter B yung pinananas ko. Biceps, brachialis, coracobrachialis, and brachioradialis. Ang for flexion lahat. Kasi sila ay lahat bandang harap. Ayan po, nandyan po sila. Brachialis, brachioradialis. Wala dito si coraco, hindi makita. Yan. So, lahat po silang nasa harap ay for flexion. Sino lang po ang naiba mga doc? Si triceps na nandun sa likod. Posterior kasi siya dito sa ilalim, sa likod. So mga doc, tingin, naka-flex, di ba?
Eto si triceps, nasa likod mga doc. Anong gagawin niya since nasa likod siya, anong gagawin niya sa lower arm? Hahatakin niya palikod. So ano mangyari? Mag-extend. So the triceps is for what? This is for extension. So halos lahat ng upper arm muscles mo ay for flexion at si triceps lang yung for extension. May iba pa ba siyang kasama for extension? Mamaya makikita nyo may isa pang muscle for extension. Clear ba tayo doon? All good tayo? Okay. Now, doon tayo sa mga, anong tawag dito? Doon sa, actually, ang ibibigay ko sa inyo mga insertion. Kasi halos lahat naman sila mga doc, saan ang origin or insertion yan? Malamang yan, katulad ni deltoid, saan lang pwedeng origin yan? Malamang doon sa scapula. Yan, doon siya sa taas eh. Saan siya mag-insert? Ayun ang mga doc, di ba patriangle? Anong ibig sabihin ng term na deltoid? Deltoid means triangular. So kung triangle mga doc, papasok siya dito banda sa humerus. Anong part ng humerus? Huwag mo nang pahirapan sarili mo. May tinatawag tayong deltoid tuberosity. Nasa pangalan na. So yun ang insertion niya. Doon sa deltoid tuberosity, yung bukol sa humerus mo, doon po mag-insert ang deltoid. So kaya ang ibibigay kong insertion mga doc, itong lahat ng nandito, yung biceps, triceps, itong mga to, ang mga origin nito mga doc ay humerus. Kasi nandito sila eh, sa humerus mo. So origin. Kaya ang ibibigay ko mga doc ay insertion. Bigyan ko ito ng mnemonic for the insertion of this muscles mga doc. Sulat ko sa baba. So for the mnemonic, it's bago ko agad spelling. Sorry, ulit. Try all bike rides, you'll break. Try all bike rides, you'll break. Try all bike rides, you'll break. I-try mo daw lahat ng bike ride, bike tricks, you'll break, you'll have fracture. Parang ganun yung concept, okay? So, di ba, pag guna nagbabike, pag na-sempla ka, una, yung braso mo. So, upper arm. Yun yung pala tanda ako. So, try all bike rides, you'll break. Mga doc, babaguhin ko lang yung spelling ng konti. Panibago, lagi ko sa ilalim. Try all bike rides, you'll break. Try all bike rides, you'll break. Hatiin ko, tigda dalawa yan. Gets? Try all bike rides, you'll break. So, yun na pong origin insertion niya. Ano yung try? Yun yung muscle, triceps. This is triceps. This is biceps. Then the brachialis. Triceps, biceps, brachialis. So, anong kasama ni try? All. So, triceps, saan po ang insertion? Olecranon. O ngayon ang tanong, di ba dalawa yun? Di ba diniscuss ko last time yun sa skeletal? Kung olecranon, may fossa, may process. Mga doc, kapag insertion, anong pipiliin mo? Fossa or process? Pag mag-insert ka. Kung ikaw po ay muscle at mag-insert ka, saan ka didikit? Papahirapan mo ba sarili mo para pumasok sa loob? Sa depression? Hindi na. Ano ang madaling dikitan, mga doc? Usually, ang mga insertion yung mga nakabukol. Kaya nga si deltoid saan nag-insert? Sa deltoid tuberosity. Gets yung point ko? So, saan ang insertion? Kung mamimili ka ng insertion, mga doc, madalas yan, process. Katulad kanina, saan naka-insert saan nanggaling yung mga masas ng back? Di ba sa spinous? Process. Yung levator scapula, saan nanggaling? Transverse process. So, ibig sabihin ito, ang triceps, saan naka-insert? Olecranon process, hindi fossa. Okay? Biceps, saan po mag-i-insert? Mga doc, ano ba ang gusto niyang galaw? Mga doc, yung lower arm. So, saan siya naka-insert, mga doc? Di ba ang gumagalaw insertion? So, igagalaw niya ito. Ano bang buto yung nandyan, mga doc? Radius and ulna. Ayan na po, binibigay na sa inyo. Saan naka-insert? Sa radius. Sa radius siya naka-insert, mga doc, si biceps. Next, mga doc, how about the brachialis? Ito medyo nabaliktad lang, nauna yung insertion. Brachialis naka-insert naman saan? Sa ulna naman siya. So, sabihin, parang partner si biceps at brachialis. Ako si biceps, ako bahala kay radius. Ako pagpapagalaw dyan. Ako si brachialis, ako bahala kay ulna. Saan sila? Kunwari, tinanong, anong part ng radius? Huwag mong pahirapan. Anong part ng radius? The radial tuberosity. Lagi nga sa bukol naka-insert ang mga muscle. Saan part ng ulna? Di sa ulnar tuberosity. Gets? So madalas, saan naka-insert ang mga muscles? Sa mga bukol ng buto. It's either process or tubercle or tuberosity.
Gets tayo doon? Okay, try, all, bike, rides, rule, break. Okay? Yan. So, position. So, like what I said, dapat aware kayo kung saan sila banda. Siyempre, ang harap, biceps. Ang likod, si triceps. And this is the deltoid for all. Next. O, ito, importante to. Arms pa rin to. Kaya dapat alam natin mga doc. Natanong na to sa board exams ng mga doc before. So, this is what we call as the rotator cuff muscles. So, ito po ang magpapa-rotate ng arms natin. Okay? Ito, dito sa shoulder joint natin. So these are the rotator cuff muscles. The question before in your boards is, wow, the following are rotator cuff muscles except, sino yung exception mga doc? Yan po yung choices. Lagay ko A, B, C, D, E. Alin dyan ang exception? Sige nga, chat sa chat box or senyas na lang yung mga naka-on cam. Alin ang exception dyan mga doc? A, B, C, D, E. Oh, tutukain ka na ng sagot. Nasaan yung sagot? Ayun no, may picture na, may drawing. Mga doc. Ang sagot. Yon. Ayun no, hindi kasama sa bracket si Teres Major. So, ang sagot nun, mga doc, Teres Major. Hindi kasama si Teres Major, ha? Sa rotator cuff muscle. So, sino rotator cuff muscle? Supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, and the teres minor. Hindi po kasama si Major. Now, paano kabisaduhin to, mga doc? Okay. Ang rotator cuff muscles hindi po masyadong pinag-uusapan origin insertion. Bakit? Eh kasi halos lahat yan nasa scapula eh. So yun yung origin niya. Ano insertion yan? Yung humerus. Kasi yung papagalawin mo yung humerus eh. Kaya hindi siya masyadong tinatanong kasi parang ang dating basic na, kumbaga, given na. Okay? Ano ang tinatanong kapag rotator cuff muscle? Yung kanyang action. Ano ang gagawin niya? Tingin. Ano bang pwedeng gawin kaya nga tinatawag na rotator cuff? Para saan? Sa internal and external rotation. Okay? Internal or external rotation po ang gagawin niyan mga doc. Now, paano maalala yung action niya? Ginawa ko, drawing. Okay? So, drawing tayo mga doc. So, imagine, ang gagawin mo, drawing muna sa scapula. Ayan, sa scapula, mga doc. Ihalin tulad natin dito. Ayun, sa scapula din to. Lilipat ko lang dito. Okay? Now, ang gagawin mo, drawing mo mga doc, lagay ka ng line sa gitna ng scapula. Ano po yung line na yan? That's the spine of the scapula. And ito po yun. Parang masyado ko nababa. Okay na yan. Hayaan mo na. May-drawing ko na. So, pwede mo iangat ng konti kung ano, kasi medyo angat ng konti. So, ito yung spine. So, from the name itself, sabi, supraspinatus. So, saan siya banda, mga doc? Siya ay nasa taas, superior to the spine. So, dyan po si supraspinatus. Okay? Next, yung kasunod ay infraspinatus. So, malamang saan siya? Sa ilalim banda. So, dito si infraspinatus. Si teres minor, tandaan mo, minor pa. Bata pa. So, kailangan may kasama. So, sino kasama niya? Yung infraspinatus. Kaya isama mo dyan si teres minor. Sabay? Si subscapularis mga doc, dapat yan pailalim eh. Kaso hindi natin matutulog sa ilalim. Lagyan na lang natin dito banda sa ilid. So mga doc, ano ang mnemonic talaga ng rotator cuff muscles? It's SITS. S-I-T-S. Supraspinatus, infraspinatus, teres minor, and the subscapularis. Clear tayo mga doc, okay? Now, mga doc sa boards, pag tinanong ang action ng rotator cuff muscle, ito lang kailangan mo i-drawing. Ha? Drawing mo lang yan, mabilis na yan. Ngayon, yung next na i-drawing ko in color blue, you don't need to draw this during the boards kasi kakain ng oras mo. Dapat na-imagine mo lang to. So example mga doc, kung ito po yung mukha niya, ito po yung balikat niya, ito yung braso niya. Okay? O lagyan ko ng buhok yung kilikili ulit para ma-imagine mo. Na-imagine mo na. Okay? So ito lang din to, nilipat ko lang dito. Gets mga doc, okay? Ibig sabihin, knowing na ito ang position ng muscle, si supraspinatus nasa ibabaw. Anong gagawin niya sa braso mo, sa humerus mo? Nasa ibabaw siya, ang gagawin niya? Hatakin niya pataas. So yun ang action ng supraspinatus. So lagay ko yung direction mga doc in red. Pataas si supraspinatus. Papunta doon sa taas. Kasi nandun siya sa taas, hatakin niya yung humerus mo pataas. Anong action to? Gagawin ko pareho. Anong action niya pagpataas, mga doc? Is this adduction or abduction? Okay, nakita yung mga bibig nila. Habat ng mga ka-off cam. Add or abduct?
Okay, good. Mga doc, kapag po, ito, tingnan na lang sa kamay. Kapag ito sa daliri, kapag pinagsasama-sama mo papunta sa gitna, ina-add mo sila eh. Ina-add mo. So, adduction yun. Kapag pinaghihiwa-hiwalay mo from the center, hinihiwalayan mo yung tao, ina-abduct mo yun. Tama? Parang ganon. So, kapag pahiwalay, abduction. So, katulad nito, kapag inangat ko braso ko, anong ginagawa mo? Tinatanggal mo from the center. So, that's abduction. Pero kapag nilagay ko sa loob, ito yung adduction. Gets yung concept? Yung pinagkaiba. So, para saan po ang supraspinatus? Ito po ay for abduction. Okay? Now, alam nyo, nung inaaral ko to, naisip ko, wait lang, bakit may abduction? Eh, di ba rotator ka? Di ba? Dapat ang diniscuss natin ay ano, it's either internal or external rotation. Ba't may pa-abduction? Ba't nakasama to? It's because, napagtanto ko, mga doc, hindi mo po siya marorotate nang hindi mo inaangat braso mo. Ano to? Oh, try natin. Ganon. Ito internal, external. Hindi siya ganun eh. Ang internal rotation, iaangat mo siya, saka mo siya i-rotate pa loob. Gets? Okay, ito kasi talaga to eh. Ganun siya. Gets tayo doon mga doc, okay? So, para mag-rotate, kailangan naka-abduct. Kaya kasama si supraspinatus sa rotator cuff muscles. Okay? Next, doon tayo sa baba. Etong mga nasa ilalim lahat, sila na po ang for rotation talaga. Nakaposisyon na. Yung I at T, bandang labas. Tama? Banda doon no? Sa bandang kilikili mo. So, sabihin yung letter I at letter T, para saan po itong dalawang to? Sila po ay for external or lateral rotation. Kasi nandun sila banda sa labas. Sinulat ko doon. Okay? Si letter S na subscapularis, saan siya banda? Sa loob. Sa medial. Kaya siya po mga doc ay for what? This is for internal or medial rotation. Nagets po yung concept ng drawing, yung triangle lang. Ito nasa ibabaw, abduction. Ito yung mga rotation. Itong I at T, bandang labas. So, lateral rotation. Si S, bandang loob, medial rotation. Tapos, yun na po yung actions nila. Okay? Yan. Clear ba tayo so far? O yung mga naka-off cam, pa-thumbs up ako mga doc kung klaro po. Kasi pag mga naka-on cam, nakikita ko yung mga mukha eh. Pag ang mga mukha ng mga estudyante nakaganon, ay kailangan ko ulitin. Mga tulala, hindi na gets yun. Okay? Pero kapag mga medyo napapatango, okay. Alam kong gets nila. Alright. O mga doc. All good na tayo sa rotator cuff muscles. Okay. Now, I have here a table. Sige, may mga nagsusulat pa ata. Okay na? Yan. So ito po yung table for the action of on the shoulders and arms. So pag napansin nyo parang komplikado, nandiyan lahat ng actions eh. Ang dami, no? Parang isip mo, komplikado naman na ito para kabisaduhin. Alam mo na yan. Kabisado mo na yan. Sample, flexion. Ay hindi, sample lang natin. Pansin nyo ba lahat may deltoid? Halos lahat may deltoid eh. So sabihin, para saan siya? For all. Next, sino yung wag mong kakalimutan sa flexion? Si biceps. Isama mo na si coracobrachialis, si brachioradialis, sino pa? Si brachialis. Okay, so lahat ng mga letter B, diba, sa flexion yon. Sino yung major for extension mga doc? Si triceps. Binibilugan ko yung mga major ay nyo, wag nyo kakalimutan kasi yung mga matatanong. Gets tayo doon. Next, doon tayo sa sample. Alam mo na yung major rotation. Bakit? Matik na dyan si deltoid. Lagi naman nandun yun eh. Sino pa yung major rotation? Medial, bandang loob. Doon sa triangle, din drawing ni Sir Coach yung yung S yung sa loob eh. Sino yun? Si subscapularis. So yun yung dyan, pinaka kailangan. For lateral rotation, matic na si deltoid. Sino yung nasa lateral rotation sa labas? Yung I at T. Sino yun? Si infraspinatus at teres minor. So alam mo na yan. Sino yung for abduction, mga doc? Siyempre, nandyan si deltoid. Tapos sabi natin, nasa taas sino? Si supraspinatus. Ano lang yung hindi ko pa nadidiscuss? Ito na lang. Yung taga-adduct. Tingin. Ito lang yung concept niyan, mga doc. Di ba ang adduct paloob? Pag ganun. Okay? So, ano po yung muscle na hahatak sa braso mo daw paloob? Tingnan ako mga doc. Ito. Hinahatak ko paloob. Sino yung mga doc? Di nasa harap. Sino po ito? Si pectoralis major. So, ang hatak sa braso mo paloob, pang-adduct, si pectoralis major. Pero pa isa, yung nasa likod. So, parang ang dating, parang binerger nila kumbaga yung humerus mo.
Merong isa sa harap, merong muscle sa likod para hatakin nila, para ano, para pantay. Merong tagahatak sa harap, merong tagahatak sa likod. Sino yung sa likod? Si latissimus dorsi. So itong dalawa ang major mong taga-adduct. Si pectoralis at si latissimus dorsi. Gets? Again, makalimutan nyo na lahat to mga doc. Ibig sabihin, imagine mo na lang sa boards. Ano tinatanong? Adduction. Sino kayo hahatak? Yun lang yung gagawin mo concept, okay? Maalala mo na yan kung naiintindihan mo yung origin insertion. Okay? So all good na tayo dito sa muscles, muscle actions on the shoulder and arm. Ito, dadaanan ko lang yung next natin, lower arm. Hindi naman ito masyadong natatanong eh. Okay, so at saka nasa pangalan na kasing gagawin. Flexor taga flex, extensors taga extend, pronators taga for prone, supinators taga supine. Alam naman natin yung prone supine, no? Kapag prone nakataob, so ito to. Ito yung supine. Prone, supine. Okay? Prone, supine. Saka para hindi nyo makalimutan yan, ang supine may term na up. So laging kapag supine, nakatuto ka pataas. Kaya nga 'di ba pag nakatihaya, saan ka nakatingin pag nakatihaya? Sa taas. Supine 'yon, up 'yon. Ganun lang siya. Okay? Yan. Itong palmaris longus, nasa pangalan niya na rin. Ito ay isang mahabang muscle na naka-insert sa palad mo. Galing yan humerus. Andito ba siya? Liliit kasi. Palmaris. Nasaan si palmaris? Hindi ko makita. Basta galing siyang humerus hanggang palad. Kaya mahaba. Okay? Yun lang naman. Ano pa? Ito, medyo alam niyo na ito, nasabi ko na pag flexion, biceps, regalis, coracoid, brachialis. Pag extension, triceps. Ito na yung isang kasama niya, si anconus. So mga doc, hindi lang triceps ang pang-extend, si anconus. Now, knowing the concept, saan bandang anconus? Sabi taga-extend. Pag taga-extend, sabi ni sir, dapat nasa likod. So bandang likod. Nasaan yan? Ito si triceps mo. Nasaan ang anconus? Nasa siko mo. Mga dok, yan ang muscle ng siko. Ito po yan. Ayaw. Yan ang pinagkaiba ng upper limb sa lower limb. Di ba sabi ko, nung last time sa skeletal, halos pareho ang upper sa lower. Ano lang pinagkaiba? Ang carpals mo ay 8. Ang tarsas mo 7. Pero mga dok, kaya po nagiging equal sila kasi meron kang patela, may buto ka sa tuhod. Pero sa siko, may buto ka ba literal ditong, may cup ba tayo? May elbow cup ba tayo na tawag? Wala. Ano ang nandyan? Hindi po buto. Instead, ano yung nandito? Muscle. And that's what you call as the anconus. Para hindi mo na makalimutan to mga doc, sayang wala kayong kasama. Mga doc, sikuhin mo katabi mo. Pak! Siniko mo. Anong nangyari? Unconscious yung katabi mo. Kuha. So pag ginamit mo ang muscle na to, pag siniko mo mga doc, anong mangyari? Unconscious siya. Anong muscle yun? Unconus muscle. Clear? Okay? So ang unconus para maging unconscious. Kung sino man yung sisikuhin mo. Okay? Yan. So all good na tayo dito. Movement of hands. So ito madali na kasi nasa pangalan na pronator, supinator. Ang biceps. Pag tinanong si biceps, para saan siya? Pang prone or supine back? O ito, mas madali. Gawin nyo na lang, paano nyo makalimutan. Gawin nyo mga doc, yung braso nyo, dikit nyo dito. Tapos ganyan yung kamay nyo. Kaganyan ka, di ba? Try nyo lang. Nakataob, nakaprone. I-try mong isupine. Mararamdaman mo yung biceps mo gumagalaw. Okay? So, sabihin, para sa ng biceps, pang supine. Pag nahatak mo yung ngipin ng pasyente mo. Yan. So, gagamitin mo rin si biceps. Okay? Yan, so we're done with the upper arm. Let's now go to the, baba na tayo mga doc, thigh muscles. Okay? Let's talk about the thigh muscles. So we have here the rectus femoris, vastus lateralis. Ano to mga to? Dami yung mga puro vastus, 3 vastus. Ano po ito mga to? The anterior compartment is usually called as a group as the quads. Ang tawag sa kanila ay quads, the quadriceps. Because they are all inserted in the quadriceps femoris tendon. Pakita mo na sa picture. Ito po yung tendon na malapit sa ating patella sa tuhod. Ito po siya. Lahat ng 4 ng yan naka-insert dyan. Okay? Yan. Yun kasi yung heads niya. Kaya tinawag na quadriceps. 4 cephalic, 4 heads inserted in one tendon, which is the quadriceps femoris tendon.
So sir, 5 yan na. Ito lang po ang quads talaga, yung unang 4. Si Sartorius, nasa harap siya pero hindi siya quads. Okay. Now, ito madali na lang kasi nasa posisyon ng mga doc. Ano yung sabihin ng term na vastus? Malaki. Okay? Kaya pag nakita ka ng malaki, ay vastus. O, ganun yung palatandaan. Okay? Ngayon mga doc, lateralis nasa lateral. Medialis nasa medial. Intermedius nasa gitna nila. Ganun lang siya. Kasimple. Ito si vastus lateralis. Ito naman yung arrow ko. No? Yan. Vastus lateralis. Vastus medialis. Si vastus intermedius nandito sa gitna. Pero napapansin nyo, walang nakaturo at ang nakaturo rectus femoris. Bakit? Kasi mga doc, vastus lateralis, intermedius, medialis, saka papatong sa gitna kay intermedius si rectus femoris. So, sabihin, ang gitna ng binti mo, hawakan mo yung binti mo, yung gitna ng binti mo. Anong muscle nasa gitna mga doc? It's the rectus femoris. Okay? Hindi naman kayo nababother dun sa nasa likod ko. Ano? Hayaan nyo lang siya. Ayaw kasi, kaya ka medyo ilang minutes ako late, 2 minutes, 3 minutes. Ayaw kong pakawalan yan kanina. Dito ka lang, daddy. Sabi niya sa akin kanina sa baba. Ayaw kong paalisin. Okay. Now, so we have here the rectus femoris sa ibabaw po siya mga doc. Pinakaibabaw ng ating binte. Now, since nandito na rin naman tayo mga doc, daanan ko lang ng mabilis mga doc. Ito medyo labas to sa medyo pa pharma to ng konti, no? Let's talk about intramuscular. Kasi baka makalimutan ko pa to. Ipasok ko na dito mga doc. Let's talk about intramuscular injection, IM. Okay? So ang IM injection natin mga doc, meron pong mga different sites. Okay? So ano yung mga pwedeng sites ng IM injection mga doc? Sulat ko dito. Of course, ito yung pinakaalam natin sa lahat, si deltoid. Diyan talaga nag-IM, di ba, kay deltoid. Sino pa mga doc? Ituro ko na lang mga doc si rectus femoris. Okay? Tanggalin ko muna yung dito para hindi kayo maguluhan. Yan. Sino pa ang pwedeng IM injection mga doc? Si vastus lateralis. Aside from that mga doc, we also have yung dalawa pa, we have the ventrogluteal muscle and the dorsogluteal. Yan po ang 5 lang na mga muscle ng katawan na pwedeng injekan. Sila lang 5, wala ng iba. Okay? Na mga doc, pag yung mga IM injection, tanong, dun sa 5 pagpipilian, sino po yung sino po, pag pinapili kayo, ang best site? Sino ang best site for IM injection? Pili kayo dito sa mga doc. Kahit i-chat nyo lang, RF, VL, D, V, or D. Yan. Kahit abbreviation lang. Okay? Thank you. How about the others? O, yun talaga usually sinasagot natin, no? Deltoid. Kasi yun yung alam mo, ina-IM talaga. Hindi yun ang best site. Okay? Mga doc, ano ang best site? We're talking about IM, intramuscular. So, ibig sabihin, ang dapat pipiliin mo, yung malaki ang muscle para marami kang malagay. Yun yung best site. Ano ang pinakamalaking muscle ng katawan? Yung puwet. Mga doc, pag tinanong, ano pinakamalaking taba ng katawan? Yung nasa abdomen. Kaya ang best site kapag sub-Q, di ba pag sub-Q sa taba? Ano ang best site kapag sub-Q? Sa tiyan. Kasi yun yung malaking taba eh. Ano ang best site kapag muscle? Yung malaki ang muscle sa puwet. Gluteus. So ang pagpipilian mo lang dyan, si ventrogluteal or dorsogluteal ang best site. Sino dyan mga doc sa ano ba yung sabihin ng ventro? Ventro ay harap, anterior, dorso ay likod. Mga doc, saan ang dorsogluteal? Sa mismong puwet. Yun yung likod, dorsogluteal. Saan ang ventrogluteal? So minsan iniisip na, harap ng puwet. So ibig sabihin, doon banda sa singit ko, ganon. Harap ng puwet. Tandaan mo, hindi na puwet, puwet mo hanggang harap. Laki ng puwet mo hanggang harap. Hanggang saan lang ang puwet mga doc? Di ba pansin nyo, iba kapag malalaki puwet hanggang gilid, na umuumbok dito. So mga doc, ang ventrogluteal, yung gilid sa may bandang hips. Okay. Yun yung ventro. Hanggang doon lang ang puwet mga doc, ang gluteal natin. So mga doc, ano ang best site? Yung mismong puwet, dorso, o yung gilid, ventro? V or D? What's the best site for you? Tingin mo. Okay, good. Dorsogluteal kasi malamang yun yung mismong puwet, yun yung mismong muscle. Tama? Tama yun mga doc. Dati, 1980s pa yun. Okay? Mga doc,
Lalagyan ko ng X to ha, kaya ko na-emphasize to. Tanggalin po ito, lagyan nyo ng X. Never, never na pong magiging sagot to sa board exam. Kahit anong course pa yan, never po ang dorsogluteal yan. Bakit? Tinanggal na po yan sa mga sites. Bawal na pong mag-inject sa mismong puwet. Bakit mga doc? Because you might hit mga doc what? The sciatic nerve. At pwedeng ma-paralyze si patient mga doc. Okay? Kaya po bawal na pong magturok dyan. So ano ang best site natin talaga? Si ventrogluteal. Now mga doc, si deltoid kailan ginagamit? Kaya ito yung naiisip natin kasi siya ang best site kapag maliit lang, kapag small amount lang ang i-inject mo. Na ang bakuna ay konti lang kasi kapag bakuna, kaya yan ang best site kapag vaccines. Okay? Now, ito yung in general pag vaccines mga doc. Pero pag tinanong naman kayo kapag sa bata, kapag sa infants mga doc, the best site would be the vastus lateralis. Pansin niyo yan lalo kung may mga anak na kayo or meron kayong pamangkin, pag ini-inject ng mga vaccines mga doc, usually saan? Sa binte, sa vastus lateralis. Depende na lang kung konti lang, ide-deltoid nila yan. Okay? Now, para saan ang rectus femoris? Mga doc, ang rectus femoris, yung binti mo lang, harap ng binti mo mismo. Kaya ito ang ginagamit for self-administration. Sorry. Ba't nawala yung L? Self-administration. So kapag mag-i-inject ka sa sarili mo, alangan naman magpakahirap, magde-deltoid ka, ganun ka pa. So mahirap to. So saan ang pinakamadali? Saksak mo lang sa binti mo, tapos na. Yun yung IM. Kaya rectus femoris ang best site. Okay? For self-administration. Yan. Okay. Pinasok ko lang at baka makalimutan ko pa. Now, ano kailangan pag-usapan dito? Origin insertion, hindi tinatanong to kasi origin lang naman yan. Malamang ay saan po? Diyan po sa, Diyan po sa femoris tendon, yung insertion natin, yung binte. So, sabihin mga doc, hindi po masyadong pinag-usapan yung origin insertion. Ang pinag-uusapan dito, yung action, kabuuan ng mga muscles. Okay? So, mga doc, for the action, okay na po tayo sa mga sinulat ko. Okay lang, burahin ko na. Burahin ko Para sa action mga doc, ito lang naman pwedeng action yan. It's either extension or flexion. Okay? Extension or flexion ng hips or ng knee. Okay? So example, ito yung ko. May ako na gamitin. Mga doc, kunwari ito yung binte. Ito yung hip joint natin, kunwari. Lagyan ko lang ng bilog. Tapos ito naman yung tuhod mo. Sige, lagay natin konti. Ito yung thigh, tuhod, tapos ito yung paa. Imagine, o mga doc, walang mali siya, mga naman kayo, mga dentist naman kayo. Para alam nyo, ito yung kunwari, yan. Parang napalaki. Huwag na nga. Lagyan ko na lang ng X. Mga doc, ito yung genitalia niya. Para lang ma-imagine nyo ano yung posisyon natin. Okay? Mga doc, kapag thigh muscles, nandito ka. Ito ka, di ba? Mga doc, i-shade ko, ang anterior compartment nasa harap. So, nandyan siya banda. Gets? Okay? Anong gagawin niya kapag hip joint ang pinag-uusapan? Tingnan ng direksyon. Malamang kung hip joint, anong gagawin niya? Aatake niya pataas. So anong tawag doon mga doc? Kapag sa hip, kapag anterior compartment mga doc, ano mangyari? Babaliin mo yung angle na diretso. Ano yun? Flexion yun. So mga doc, kapag sa hips, anong ginagawa ng anterior compartment? This is for hip flexion. Gets tayo doon? Okay, kasi pag nakaupo tayo, inaangat mo yung thigh mo. So that's hip flexion. How about kapag knee naman ang pinag-uusapan mga doc? Pag knee ang pinag-uusapan, katulad nito mga doc, nasa harap yung muscle. Hahatakin niya yung lower leg mo saan? Sa harap. Mga doc, hindi ba sagad na to? Ito na yun eh. Nakakatakot naman kung yan ay magiging ganito. Tama ba? Hindi naman na yan posible. Binali mo na. So mga doc, hindi po yan. Ito na yon. So anong tawag sa anggulong ito kung nakadiretso siya mga doc? So this is what you call as knee extension. So ang anterior compartment natin for hip flexion and for sulit ko lang, knee extension. What? So ang anterior compartment for hip flexion and knee extension. Para itupi yung hips at para i-extend yung knees natin. Gets? Okay? Idamay ko na yung posterior. Kapag posterior, gagawin kong color blue para hindi magulo. Yung posterior na dun sa banda sa likod. Anong gagawin niya sa hips mo? Mga doc, siya yung hahatak pabalik. Kasi yung anterior mo ang nag-flex,
malamang yung posterior mo, anong gagawin niya? Siyang magpapa-extend naman ng hips mo. Next. Anong gagawin niya sa lower leg? Kung nasa likod siya, hahatakin niya yung lower leg mo papunta sa likod. Kung papunta siya sa likod, imaginein mo, magiging ganito ang posisyon niya, which is ginagawa natin pag nakaluhod. Anong ginawa mo sa angle? Binali mo. So, anong tawag doon? This is now the knee flexion. In short, kaya hindi ako nalilito dito, kaysa naman, gagawin mo ba ito sa boards, idodrawing mo lahat yan, di ba? Tagal nun eh, ubos oras. Para mabilis mga dok, isa lang inatandaan ko dyan. Basta alam kong ang anterior compartment, si anterior alam kong for hip flexion, tapos na. Bakit? Babalik ta rin mo na lang lahat eh. Pansin nyo, ang anterior, again, ito yung kakabisod mo, anterior compartment, yung quads pang hip flexion. Kung alam mo to, alam mo na si anterior kapag sa knee, baliktad, extension. Kung alam mong si anterior pang hip flexion, alam mong si posterior ay baliktad niya. Ano siya? For hip extension. At kung pang-extend to ng hips, baliktad siya sa knee. Ano naman siya? Knee flexion. Do you get the concept? Okay? Kasi uubos ng oras pag dinrawing mo pa. Linodrawing ko lang ngayon to para maintindihan nyo. Pero sa board exam, dapat may mnemonics yung kumbaga para mabilis. Okay? Yan. So, okay na tayo sa quads. Si sartorius. Saan yung sartorius? Shade natin. Ay, pakita ko na lang. Ito yung arrow. Mga dok, itong mahabang muscle na yan. Yan si sartorius. And actually, take note, siya nga po pala ang longest muscle. Longest muscle natin, si sartorius. Okay, now mga dok, longest muscle si sartorius, ano ang action niya? So ako, mahilig ako mga dok maghanap ng etymology ng mga medical terms para mas madali ko matandaan. Pag alam ko kasi ibig sabihin ng word, madali ko matatandaan yon. Katulad nito, ito madali lang. Vastus malaki, lateral siya. Rectus means straight. Straight muscle to ng femur. Okay na. Ito, ano yung sartorius? Sinerch ko yung ibig sabihin ng sartor. Kasi usually kapag muscle, napansin nyo ba nilalagyan ng us at ng is? Sample lang ita. Anong bone to? Frontal bone. Anong muscle dyan? Frontalis. Anong bone to? Zygomatic. Ano yung muscle? Zygomaticus. So nilalagyan lang ng us at ng is. Sabi ko, ano yung sartor? Ano yung sartor? Ano yung sartori? Sartor? Ibig sabihin ng sartor, sinerch ko, ang ibig sabihin pala ng word na sartor is what? Tailor. Mananahe, mga dok. Tailor. Bakit tinawag na sartorius? Kasi ito daw ang ginagamit ng mga mananahe. Okay? Paano ba magtahe? Hindi mo siya ma-imagine ngayon kasi alam mo yung nagtatahe, nakaupo lang ngayon, merong makina. Pero nung sinaunang panahon, paano talaga ang posisyon magtahe, mga dok? Ito po ang ginagamit natin kapag naka-tailor sit. Tailor sit. Ay, nabura lahat. Tailor sit, mga dok. Okay? Ano yung tailor sit, mga dok? Mas kilala nyo to bilang, mas kilala natin to bilang ano? Bilang Indian sit. Alam niyo Indian sit? Nakaupo ka, nakabuka ka. Yun. Taylor Swift pala tawag din doon sa States. Okay? Tandaan nyo na lang si Taylor Swift. Sartorius yung longest. Diba isa siya sa pinakamatagal ng artist? Isipin mo, si Taylor Swift pinakamatagal na. So longest masa si Sartorius. So ibig sabihin, imagine mo, naka-Indian sit ka. Ano ang ginagawa mo sa hips mo, mga dok, kapag naka-Indian sit? Di ba nakabuka ka? So para saan ang sartorius? Ito po ay ginagamit for what? This is for, anong ginagawa pag nakabuka ka? Pag nakabuka ka, mga dok, ay naka-external rotate ang hips mo. So this is for external rotation. Ano pa? Nakabuka ka, di ba pag palabas, ano yon? Abduction. Kunin ko nga ito si ano. Para mas maintindihan. Ano ang pinagkaiba ng external rotation sa abduction? Tingin. Gamit ako nito. Mga dok, hindi kasi pwedeng ako eh. Alam mo, naka-shorts ako. Di ba? Hindi pwede. Okay. Mga dok, ito siya, di ba? Nakaipit. Mga dok, kapag binuka mo lang pa ganyan, pabuka lang, as in, i-fit apart mo lang, ang tawag doon, yun yung abduct. Yun yung abduct pagpabuka. Pero kapag ni-rotate ko na at ibubuka ka ako, gagano ko na, yan ang external rotation. Gets? Yan yung Indian seat. Pero tandaan mo, pag ina-external rotate mo, hindi ba binubuka mo na rin galing sa gitna, kaya siya ay naka-abduct na rin.
So, yan yung Indian seat. Yan ang Taylor seat. At ang ginagamit mo dyan si sartorius. Kaya nga mga doc, ang sartorius muscle, siya din ang tinatawag na na honeymoon muscle. Ba tinawag na honeymoon muscle mga doc? Malamang, ano bang gagawin mo sa honeymoon? Alangang iipit mo yan, edi walang mangyayari, walang mabubuong baby, okay? So ano kailangan? Bumuka ka. So yun po yun, kaya tinawag na honeymoon muscle kasi siya ang ginagamit para bumuka ka. Okay tayo doon? Okay. Yan. So imagine, baka may mga Swifties ba dito? Baka magalit kayo. Ang tatanda ko kasi si Taylor Swift, nakabuka ka. Okay. Yan. So nakabuka ka si Taylor Swift. Mga doc, ito po ang muscles. Si sartorius, yun yung mahaba, ayan. Tapos ito na yung apat, mga doc, vasus medialis, ito si lateralis. Yung gitna, vasus intermedius yung ilalim, deep. Yung superficial, si rectus femoris. Okay? O doon tayo sa likod. Alam nyo na action nito, posisyon na lang. Ano ang tawag sa posterior compartment? Ito yung tinatawag na hamstring. Yung ham. Okay, kinukuha sa posterior part ng baboy yun. Okay, yung ham. So same sa ating mga doc, ito yung hamstring, yung likod. Hindi nga, actually hindi ito natatanong sa boards, pero daanan na lang natin mga doc. Ano po yung mga nasa likod na masa? So biceps femoris, semimembranosus, and semitendinosus. Palatandaan ko dyan sa posisyon, yung kanina kasi madali kasi meron na sa pangalan eh. So dito, anong palatandaan ko? Sino ang nasa pinaka-medial? Sino nasa pinakaloob? Medial membranosus. Yung palatandaan ko. Membranosus, siya ang pinaka-medial dyan. Nasa gitna siya. Ayun o. Sinong katabi niya? Eh di yung kapangalan niya, si semimembranosus, ang katabi, sino si semitendinosus. At ang pinakadulo, si biceps femoris. Ito na siya. Siyempre, parang pinaka-lateral. But again, never pa tong natanong sa board exam. Hindi masyadong napag-uusapan ng hamstring. Yung quads, pwede pa. Kasi ginagamit for IM nga yun. Ito, hindi masyado. Okay? Yan. Alam nyo ba, share ko lang na mabilis. Ito, I believe, nag-zoo kayo before. Tama ba? Nag-anatomy ka, nag-anaphysio, nag-gen-ana ka. Pero nung mga time na yun na nag-aaral ka, I believe mga doc, yun yung time na, basta nag-aaral ka lang. Hindi mo pa namang goal na talagang magka-lisensya. Di ba? Hindi ka naman ganun kaseryoso eh. Di ba? So mga doc, alam nyo yung zoo, grabe, sobrang ma-appreciate mo pala siya kung inisip mo lang nalalabas sa board exams yung mga yun. Ako kasi baliktad. Kaya weird ang ang storya ko sa pagte-take ng dentistry. Bakit? Nauna ako naging prof bago ako mag-take ng dentistry. Tama? So mga doc, di ba nagte-take ako ngayon ng dentistry? May zoo ako last sem. Alam niyo ba, tuwan-tuwa ako. Zoo, di ba may palaka? May isa-isa ko to. Yun pala yun. Yun pala yung biceps femoris. Yung ganun-ganun. Anyway, ako kasi na-appreciate ko siya kasi baliktad. Naaral ko muna siya bago ko siya ma-apply sa mismong school. Kayo kasi dati, tama ba? Talaga bang inaalam mo yung palaka na yun? Talagang wala lang, nakikisabay ka lang nun, di ba? Para pumasa. Anyway, next. Ito, medial compartment, madali na lang to mga doc. Halata naman. Siyempre, nasa gitna. Pag medial compartment, bandang singit mo to. So, mga doc, kung nasa gitna, para saan sila? Sila ay more on what? They are more on adduction. Taga-adduct. Kasi syempre nasa gitna sila, so ipitin nila pag ganun. Okay? Now, kaya nasa adductor longus, adductor magnus. Ito si gracilis mga doc. Ito po yung pinaka-muscle talaga ng singit natin. Ayun, no? Sorry for my words, yung palatandaan ko kasi dyan, kung si Taylor Swift yung taga-Bukaka, ito si gracilis, siya yung malapit sa grasya. Okay? Malapit siya sa grasya kasi nandun siya sa may singit. Isa pa mga doc, ang tinatandaan ko, baliktad si Gracia ni Taylor Swift. Kung si Taylor Swift nakabuka ka, si Gracia, siya yung pang-ipit. Siya yung for adduction at for internal rotation. Kaya mga doc, si Gracia ay virgin pa. Bakit virgin pa? Kasi yun po ang pangalan niya talaga. This is what you call as the virginity muscle. Yung kanina, honeymoon muscle, pambuka ka. Ito naman, to preserve virginity, wag mo daw ibuka. Parang ganun yung concept. Okay? Yan. So, gracilis for adduction. And sulat ko sa taas, adduction and medial rotation. Yun talaga action nitong mga muscles na to. Now, paano pag tinanong ka sa boards?
The following are for adduction and medial rotation except. Sino dyan sa 5 ang exception, mga dok? A, B, C, D, E. Sino dyan na exception? Sa 5. Adduction daw sila lahat and for medial rotation except. Who's the exception? Yes, tama yun, Doc Bautista. It's letter E. Bakit letter E? Kasi mga dok, nasa pangalan nyo na. Ayun, obturator externus. Naligaw siya dito. Nasa medial siya pero hindi siya pang medial rotation. Para saan siya? External rotation or what you call as what? Lateral rotation siya. Okay, pang lateral rotation or for external rotation po si obturator externus. So siya yung naligaw po dyan sa gitna banda. Alright, next. Eto, paan na to eh. Baka isipin nyo, katulad namin dati. Hindi mo matatanong yung grabe naman, layo ng paa sa ngipin, no? Ba't pa itatanong sa board exam yung ngipin? Huwag ka. Natanong dati mga buto ng paa, di ba? So kaya kailangan pag-usapan. Mga dok, ito mga to, actually ang pag-usapan pag leg muscles, banda, yun, pababa na po sa paa, action pa rin. Okay, action pa rin. Ito kasi given, tibialis anterior, ito mga to ang anterior compartment. Doon tayo sa action. Drawing ko muna. Kung ito ang paa natin mga dok, okay? Ang anterior compartment, shadean ko, gawin kong color blue yung anterior, ito siya. Yun yung anterior compartment. Yung posterior compartment, gawin kong color green, yun yung likod. Na alam mo, ang pinakakilala mo dyan, itong nakabukol. Tama? Si gastrocnemius. Ito harap, ito likod. Now, kung harap ka, anterior compartment, ano ang action mo sa paa? Anong gagawin mo sa feet? Okay? Mga dok, kung nasa harap ka, hindi ba yan na yung action mo? Ang mangyayari sa paa mo, mga dok, kung color blue, hahatakin niya kasi paharap eh. Malamang nakaangat yung paa mo, nakaganyan. Tama po? Okay, okay, okay. So yan ang action pag anterior compartment. Tanong, is that flexion or extension? Finlex or extend? Good, this is flexion. So ang anterior compartment, mga dok, is for flexion. Next, yung color green. Yung likod, kasama si gastrocnemius dyan, yung posterior compartment. Mga dok, si posterior compartment, ang magiging action niya mga dok, edi syempre papunta sa likod. Ang mangyayari sa paa mo, naka-tiptoe ka. Tama, nakaganyan na tiptoe. Yun yung posterior compartment. Hatakin mo palikod. Kaya nga, di ba, pag naka-tiptoe, ang nararamdaman mong nakakontract si gastrocnemius. Okay? So mga dok, pag ganitong nakadiretso, anong tawag po dyan? Is this flexion or extension? Flexion or extension? Okay. Of course, extension kasi diretso, di ba? Diretso, di ba? Mali. Flexion din siya. Kaya ako nga dinidiscuss. Huh? Eh sir, sabi mo pag diretso, flexion. Ganito. Kapag yung katulad nito sa braso, kapag nakarelax, ganyan siya eh. Yan ang extend. Nakarelax siya eh. Pero mga dok, pag kinontract mo na yan, yun yung flexion. Tingin. Mga dok, pag nakarelax ang paa mo, ano ba talaga posisyon? Ito ang original position ng paa, yung pula na sa drawing. Yan ang extension ng paa. Hindi ito. Kasi mga dok, pag ginawa mo to pataas at palikod na tiptoe, nagko-contract eh. So, fine-flex mo siya. You flex your muscle. Do you get the point? Yung ako di-discuss kasi nakakalito. Akala ko yung extension to eh. Yung extend your toes, tiptoe, parang gano'n. Mali pala yun, flex pa rin yun. So mga dok, ang pinagkaiba lang, ito papunta sa harap, ito papunta sa likod. Okay? Mga dok, anong tawag sa harap ng paa? Tingin sa kamay ko. Ito ang palad, palm. Ang likod ng palad mo ay dorsal, dorsum ng kamay. Kung paa yan, ito na yung paa mo, yung palad sa kamay, sa paa, hindi palm, plantar. Plantar tawag sa talampakan natin in Tagalog kasi yun yung naka-plant sa floor. Parang ganun, plantar. Anong tawag sa ibabaw? Same sa tawag sa kamay, dorsum. So mga dok, pag papunta sa taas, papunta sa dorsum. Kaya ang tawag doon, mga dok, sulat natin, pag nakaangat siya, ang tawag doon, dorsiflexion. Kapag naman nakatiptoe, papunta siya sa plantar, sa talampakan, plantar. So anong tawag doon? That's what you call as plantar flexion. Okay? Yan. So yan po yung pinagkaiba ng mga muscles natin sa anterior at posterior. Ito yung posterior. Yan.
Sila yung mga posterior. Ang mga kilala dyan, si soleus, soles. Sole ng feet. Gastrocnemius. Yun yung pinakilala dito. Yung bilog dyan. Okay? Yan, ito si gastrocnemius muscle. Likod. Uy, patapos na tayo. Konti na lang. Sa muscular. Gluteal region na tayo mga doc. Ito tayo sa mga muscles ng ating gluteal region. Mga doc, tatlo. Minimus, medius, maximus. Minimus, medius, maximus. Tingnan ng picture. Shape muna tayo. Okay? Ito po si maximus. This is the biggest muscle of our body. Ang pinakamalaking muscle natin ay gluteal. The gluteus maximus, mga doc. Ano ang shape ni gluteus maximus, mga doc? Okay? Siya po ay quadrangle in shape. Quadrangle. Ay, ba't naging itim? Quadrangle in shape. Ang gluteus maximus. Eh, si minimus at medius. I-shade ko mga doc doon sa taas. Ayan o. Anong shape nila? Fan shape. Sila pareho. Sila po ay parang pamaypay. Fan shape. Okay? Now, action na naman pag-uusapan natin. Ano ang action po nitong mga masas na to? Mga doc, hula lang naman. Hulaan nyo lang. Tingin nyo, mga doc, hindi. Doon pala muna tayo sa ano. Adduct or abduct? Ang puwet natin, mas ginagamit natin pag adduct, pagpaloob. Di ba ito yung adduct, abduct? Yung fit together or fit apart. Ito lang yon. Kailan mo mas ginagamit ang gluteal muscles mo? Kapag naka-abduct or naka-adduct? Naka-fit together or naka-fit apart? Abduct or adduct? Kailan? Saan mo mas ramdam yung puwet mo? Kapag naka-adduct or abduct? Okay. Ano ang best workout para sa ano? Ano yung, actually, most simple at best workout for the gluteal muscle? Di ba, squats? Tama? Pansin niyo yung mga naka-squat. Yung mga naka-squat ba usually fit together? Ang hirap no, medyo ma-out of balance ka kung fit together. Medyo nakabuka siya, tama? So yun yung pala tandaan mo. So sabihin, ang ating gluteal muscle, mas ginagamit natin for what? This is more on, this is more on abduction. Abduction sila mga doc. Pag nakabuka. Okay. Ang tanong, mas ginagamit, alin dit, ginagamit ang gluteal muscles for external and internal. Palabas at paloob. Ginagamit mo, pet mo yan pag ginagano mo siya. Okay, palabas at paloob. Tanong, hula lang naman mga doc. Diyan sa tatlo, sino yung pang-external rotate? External rotate. Si minimus, si medius, or si maximus? Sino yung pang-external rotate? Minimus, medius, or maximus? O, halata nyo naman na siguro, di ba? So, si maximus, mga doc, ang for external rotation. Yun yung pala tanong, maximus. Kaya nga ang galing, sakto. Ano ba kabalikan ng external rotation? Hindi ba internal? Internal, minimus. Si minimus ay pang internal rotation na tinatawag ding, anong other term for internal rotation? Hindi ba medial rotation? So ang medial rotation sino? Si medius ay pang medial rotation. So nasa pangalan na. Minimus internal rotation, which is also called medial rotation. So ibig sabihin, itong dalawang fan shape, sila ay pang internal rotate or medial rotate. Yung external rotation, yung malaki, si maximus ay pang external rotation. So, laro ba tayo dyan? Okay? Yan. So, ito po si gluteus maximus with ni Frankie. Last na. Last group. O, napakalayo na nito sa ngipin, no? Pero daanan lang natin. Genitalia na tayo. Ito na yung pelvic floor, perineum, mga doc. Ito yung mga masas. Dadaanan ko lang since nga hindi ko masyadong natatanong, no? Natin ubusin yung oras natin dito. Mga doc, yung mga basic, nasa pangalan na, external anal sphincter. Di ba pag sphincter siya yung parang gate? So anong gagawin ng external anal sphincter? Siya po yung mag-open close ng anus. Pag urethral sphincter, ito naman, checkan ko yung mga madali Sa urethra, sa pag-ihi naman to. Checkan na natin to. Mga doc, itong pag may mga term na perine, sila lang isasagot mo kapag may tanong about perineum. Ano po ba ang perineum? Ang perineum po, ito doon yung sa babae para mas madali.
Ang perineum po ang area sa gitna ng genitalia at ng anus. So yung gitnang portion dyan, yung space dyan, yun yung perineum. Okay? So mga doc, kaya tinawag na perineum kasi nandyan yung perineal body. Ito po. Kaya siya parang puti kasi para siyang tendon. Diyan nakadugtong halos lahat ng muscle sa ilalim ng katawan natin. Diyan sa gitna. Kaya importante to. So kailangan, anong importance nito? This should be stable. This should be at the middle. Hindi pwedeng gumalaw yan. Kailangan sa gitna lang siya. So mga doc, sino magsa-stabilize nito? Yun yung purpose nung dalawa. So silang dalawa lang naman may kinalaman sa perineum. So they will stabilize the perineal body, which is yung pinakagitna nga ng floor. Okay? So pag may nakita kang perineal body, di itong dalawa nagpahirapan. O tayo sa taas, ano pa? Coccygeus, nasa pangalan na. O napansin nyo, us na naman, muscle ng coccyx. So siya po ang nagpupul ng coccyx, okay? Lalo na after mong dumumi. After mong ilabas yung dumi, mga doc, gagano, aangat ulit yon, di ba? Yung coccyx mo, ipupul niya. Okay? Yan. Ano pang madali dyan? Okay na tayo dito at sinecheck ako yung madadali. Levator ani, nasa pangalan nyo na rin. Taga-elevate ng anus. Pero may isa pa siyang purpose. Malalaman nyo, ma-appreciate nyo to kapag gagawin nyo. Mga doc, try nga nating i-elevate ang anus natin ngayon. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ulit. Alam ko merong hindi sumabay. Nahihiya ka. Hindi naman namin nakikita. Sabayan mo lang ako. Okay? Gusto nyo pumasa? Magsabay-sabay tayong iangat. Elevate the anus. Go. Elevate yung anus nyo. Anong nararamdaman nyo? Lalo na mga babae, mga doc. Pag ine-elevate yung anus nyo, ano ang sumasabay na mag-contract? Imposibleng hindi nyo maramdaman to. Malamang nahiya lang kayong sabihin to. Pero I believe, pag ine-elevate mo yung anus mo, hindi ba nararamdaman mo din yung vagina mo gumaganon? Tama ba? Tama ba? Ayaw nilang mag-react. Okay. Mga doc, pag ine-elevate ang anus, yung vagina sumasabay. Kaya mga doc, ito po ay nag-a-act din. Si levator ani acts as a vaginal sphincter. Okay, so hindi lang siya taga-elevate ng anus, siya din po yung parang nagko-close open ng vagina. Masasabi ko sa vagina natin. Wala akong ganun. Vagina nyo. Okay. Yan. Ngayon mga doc, ang tag dito, kaya nga po, ito yung logic kung bakit kapag nanganganak, since naka-relax yung vagina mo, nagde-depress yung anus mo, may lumalabas na pupo. You get the point? Okay? Alam na kung may dumi pa doon. Kaya yung ibang nanganganak, may kasamang pupo because isang muscle yung nandun. Okay? Eto na, yung hindi ko sinamang, hindi po masyadong, I mean, hindi madali. Yung dalawa, yung bulbous spongiosus, bilugan ko, at si ischio. At mga doc, sila lang sa mga masas na yan ang lumabas sa boards before. Okay, kaya sila ang kailangan nating tutukan. Yung iba mga madali lang eh. And mga doc, ito yung gusto ko ring maisip yung concept. Sa board exams talaga, ang tinatanong ng Board of Dent, yung madalas ay kakaiba. Yung mga except, yung hindi mo, yung alam nilang hindi mo masyadong alam, okay? So, para malaman kung nag-aral ka talaga. So ito yung isipin natin. Anong pinagkaiba ng dalawang yan? Doon tayo sa picture para mas madali, ha? Zoom in ko. Okay. Nasaan si bulbous spongiosus? Makalimutan nyo na yung buong term, huwag nyo lang kalimutan yung first letter, B at I. So may B at I po doon sa genitalia natin, dyan sa perineal area natin. Si bulbous spongiosus is shade ko po ng color green. Ito po ang bulbous spongiosus. Okay, yan yung sa lalaki. Sa babae, bulbous spongiosus saan banda? Ito po si bulbous spongiosus. Okay? Next, gawin kong color blue. Nasaan yung ischio cavernosus? Ito naman si ischio cavernosus. Sa lalaki. Sa babae, ito yung ischio cavernosus. Ano yung gusto kong matandaan nyo mga doc? Sino yung bandang gitna? Si B or I? Si letter B yung gitna. Ang nasa gilid na dalawang linya ay letter I. Yun madali na matandaan yan. Now, if you know that mga doc, zoom out ko drawing na natin. Ginawa ko ng mnemonic. Dito na sa ilalim mga doc. Okay? Knowing that, ginawa ko, inisip ko, okay, si letter B yung nasa gitna. So, lagay ko ng letter B. Okay? So, ito, wala naman mali siya, no, para matandaan. Ito, drawing ko ngayon si penis dyan. So, ibig sabihin,
Si letter B, bulbous spongiosus, nakatapat doon sa letter B naming mga lalaki. Hindi ko na sasabihin to, ha? Alam nyo naman yun. Yung itlog. Okay? Yun. Basta yung letter B na yun. So, si letter B dyan halos nakatapat. Si bulbous spongiosus. Tapos, si letter I, mga doc, yung letter I, literal letter I na nasa gilid. Yan siya. Ganyan ang posisyon niya. Na-imagine mga doc. Same doon sa drawing natin kanina. Letter B, gitna, gilid yung I. Ibig sabihin, dun sa dalawang yan, sino po ang magpapa-erect ng penis? Si B or I? Nga, chat sa chat box. B or I? Hula lang naman. Kahit wala kayong penis mga doc, hulaan nyo lang. B or I? Okay. Mga sumasagot ng B may I. Actually mga doc, pareho naman silang gagamitin for erection. Mali pala yung tanong ko. Sino yung mag-i-initiate? Yun na lang pala. Sino ang magpapa-erect? B or I? Ano lang yung concept? Pag mga doc, naka-erect ang penis, saan ba nakatutok? Hindi ba sa gitna? Ano, nakagilid? Wow, paano yun? Kagilid, di ba? Sa gitna. So, ibig sabihin, sino mag-initiate ng erection? Si letter B. Si bulbous spongiosus will initiate erection. Kasi siya yung nasa gitna eh. Okay? Next, sino ang magme-maintain? Di ba ang biruan nga, di ba sabi nila ang biruan, kapag umaga daw, which is totoo naman to, I know boys would agree, pag umaga, may flag ceremony. Tama? Naka-erect talaga siya pag umaga eh, okay? So mga doc, ang flag, para hindi matumba, kailangan merong nakasaklang, parang may pang-ipit ka doon sa flag, parang gano'n. Diba ito, tinatali yung totoong flag. Pero mga doc, ito, iniipit mo yung flag para hindi bumaba. You get the point? So, sino mag-iipit? Yung dalawang letter I. Kaya pansin nyo sa drawing, parang inipit ko yung penis. So, sabihin, si ischio cavernosus, ano ang purpose niya mga doc? This will maintain the erection. Siya magpapamaintain. Ang weird, no? Iniisip niyo ba? Takting yan, mga dentista kami, ba't namin pinag-uusapan ito ngayon? Anyway, now mga doc, sino magpapa-ejaculate? Same concept. Pag nag-ejaculate, kailangan syempre ejaculation, iba-iba direction. Saan dapat ang direction ng ejaculation? Sa gitna. So, sabihin, si bulbo din, mga doc, sulat nyo na rin sa ilalim, mga doc, siya din ang aside from erection, siya po ang magpapa-ejaculate. So, this is for ejaculation, si bulbo spongiosus. Okay? Yan. Tapos kung gusto nyo hindi kayo malito dun sa buong pangalan niya, sorry for my words ang palatandaan ko dyan, parang ISO, parang nakita ko, sorry sa words ko bullshit. Okay, bullshit. Okay, so ICBS. Para naman lang, ito yung ischio cavernosus, ito yung bulbo spongiosus. Okay? Yan, so I think that's the last part. Tapos na. Kung hinahanap niyo yung facial muscles, hindi pa natin di-discuss ngayon yun. We'll discuss that in Jan Ana 2 sa head and neck anatomy yun. Okay? And so we're done. All good na tayo dito. May tanong po? Ako ang may tanong. Let's review mga doc. Ito, recall lang natin. Mga doc, I want you to chat on the chat box the name. Kasi ito ang, ito yung pinaka important sa akin. Yung dapat alam nyo kung saan nakapwesto yung muscle. Sige, try natin. Number 1. Ito yung number 1. Hindi nyo mapansin. Anong muscle yung nasa leg? Hindi ko to na-discuss pero dapat alam nyo. Anong muscle yung nandyan? Mahaba yan eh. Hanggang ano yan? Hanggang temporal yan. What muscle is that? Thank you, Doc Bautista. It's the SCM. Ano yung SCM? It's the, sulat ko nga dito, sternocleidomastoid. Thank you. Kaya pala matagal yung iba. Talagang kinumpleto. Sipag. Thank you mga doc. Number 2. Anong muscle yung nasa harap? What muscle is that? Okay, basic, biceps. O tanong, para saan siya? Flex or extend? Okay, good. Pang flexion yun. Flex yung biceps. Number 3. O ito, muscle na to mga doc. Patayo siya. The vertical muscle of the abdomen. Good. This is the rectus abdominis or the abs. Follow-up question mga doc. Saan ang kanyang insertion? Saan ang insertion niyan? So isipin mo, ang insertion niya, it's either sa taas lang or baba. Ano yung dalawa na sa taas baba niyan? Yung xiphoid choices. Ito, bibigay ko.
Xiphoid process ba or yung pubic symphysis or the symphysis pubis? Symphysis pubis or xiphoid process ang insertion? Good. Bakit alam mong xiphoid? Kasi insertion ng gumagalaw at pag nag-workout ka ng abs, yun ang gumagalaw, yung taas. Xiphoid process. Gets? Okay? Good. Alam nyo na yung concept. Number 4, anong tawag sa grupo na nasa harap? As a group na lang muna tayo. As a group. Good. This is the quads, the anterior compartment. Follow-up question. Ang quads ay para saan kapag knee joint ang pinag-uusapan? Is this for knee extension or knee flexion? Knee extension or knee flexion? Good job. O baka nalito yung iba. It's for what? Knee extension. Bakit extension? Kasi dapat ang kabisado mo, ang quads ay for what? Para saan siya? For hip flexion. Yun yung palatandaan natin. Ang quads hip flexion. Kapag sa knee, baliktad siya. Knee extension siya. Okay? Next. Number 5. Ano muscle to? Dali na lang to. Good. Pectoralis major. Follow-up question. Siya ba ay pang-abduct or pang-adduct? Add or abduct? Add or abduct? Good. This is for add kasi nahatak niya paloob. So, ang pectoralis major is for adduction. Number 6. Muscle dito sa balikat, mga doc. Number 6. Ano muscle to? Good. The traps. The trapezius muscle. Okay, mga doc. Saan ang origin niya? Vertebrae. Anong vertebrae, mga doc? Pag trapezius. Imagine mo, saan siya banda? Anong vertebrae? Okay, cervical. Cervical lang ba? Tandaan, ito ay trapezius letter T. Cervical to thoracic. Di ba? Mahaba siya eh. Gan thoracic. Okay? Yan. Saan ang insertion yan? Dito. Ano nga tawag ulit dito sa buto dito sa balikat? Ano to? Acromion process. Good job. Okay, dyan siya naka-insert. Number 7. O ito. This is for all. Alam niyo niya, for all. Yes, the deltoid. The deltoid is for all. Number 8. O yung likod na nakabukol doon na ayaw lumaki ng karamihang mga babae. Ayaw lumaki to eh. Pangit daw tingnan. Ano yan? The gastrocnemius. Tanong. Para saan siya sa paa? Flexion or extension? Flexion, extension. Flexion. Anong tawag doon? Dorsi or plantar? Good. This is for plantar flexion si gastrocnemius. Number 9. Yung mahabang muscle dyan, yung nakalinya dyan, mga doc. Yan. Anong muscle yon? Good. Si sartorius. Tanong. Para saan ang sartorius? External or internal rotate? Good. Kasi alam mo si Sartor, Taylor Swift, nakabuka ka. So this is for external rotation. Tanong, adduct or abduct? Add or abduct? Abduct kasi buka ka. Okay, nice. Number 10. O likod. Likod banda, mga doc. Ano yun? Likod ng braso. Triceps. Malamang ko si biceps from flexion. Ito naman ang for extension. Follow-up question. Sino ang isa pang muscle na kasama ni triceps na pang-extend? Sino pa isa? Good. Si unconscious. Di ba yung sa siko, mga doc? Okay? Unconscious kapag siniko ka. Number 11. Muscle sa penis. Ano ang muscle ng penis? O, hindi ko to na-discuss, pero baka mayroong may alam. Ano ang muscle ng penis? Muscle ng penis? Okay. Good job, Doc. May point siya. Kasi sabi ko kanina, pag zygomatic, zygomaticus. Pag frontal, ano yun? Pensorius. Pensorius muscle. Rectus penisis. So, ang gagaling ng mga klase nyo. At least, di ba? Alam nila yung concept, di ba? Lalagyan lang ng is or ng us. Okay. Ano muscle ng penis, mga doc? Wala pong sasagot ng bulbus spongiosus at yung kaninang ischio. Kasi wala sila sa penis, nasa ilalim sila. Ilalim literal ng katawan natin. Ha? Itong penis nasa harap. Ano muscle ng penis, mga doc? Pakisulat mo, mga doc. It's called as the
Mandirigmus muscle. Yan, mandirigmus muscle. Okay? Mga naka-on cam kayo, di ba? Nakikita niyo yung mga nagsusulat, di ba? Sinusulat nila yung sinulat ko. Good job mga doc. Salamat sa tiwala nyo sa akin. Ibig sabihin, kahit anong sabihin ko, maniniwala kayo. Joke lang yan. Walang ganyan. Okay? Tanggalin nyo po yan. Mga dok, mandirigmus, ano yan? Mandirigma. Okay? Mandirigma yung penis. Mga dok, kaya ako lang to sinasabi ngayon para maalala nyo ha. Tandaan, walang muscle ang penis. No muscle. Bakit walang muscle? Eh sir, ba't nag-e-erect? Hindi naman muscle yun for erection eh. Erectile tissue yun. Iba yun. I believe kung muscle ang penis, mga boys, alam nyo yan. Paano lumalaki ang muscle? Di ba win-workout? O, di sana win-workout na lang namin paulit-ulit, di ba? Okay. So hindi yan win-workout para lumaki, okay? Mga doc, ito na ang mga totoong tanong. O yan. Chat box tayo, letters only. The range of a muscle is largely determined by yung range daw ng muscle. Ano nakaka-determine? Diameter and number ng muscle fibers, haba ng muscle, mitochondria, haba ng tendon, mass including the tendon. What's your answer? Sa Wells ata kinuha to. Tama ako. Oh, sa Wells to. Okay. Ibig sabihin ng range, yung sakop ng muscle. Ibig sabihin, para sa bang muscle, di ba, for contraction. So, ang concept ng range, ito yung sakop ng muscle for contraction na diniscuss ko na sa inyo yung concept. Paano nalalaman ng range ng muscle kung gaano kalaki yung ipapakontract niya? Depende kung nasaan yung origin at yung insertion. Di ba? Kung origin niya dito lang at dito yung insertion, maliit lang yung range niya. Eh kung ito ang origin niya at doon ang insertion, ang laki ng range niyan. Tingin, ito origin, ito insertion, ibig sabihin, ano pinag-uusapan? Yung haba ng muscle. Kaya ang sagot ay letter B. Length of its component muscle fibers. Okay? Next. O ito, alam nyo na to, madali lang. Which muscle can perform all movement? So, bibilis nyo, di ba? Effective. Okay. Deltoid. Deltoid is for all movement. Okay? O ito, madali lang din. Which of the following muscle is named on the basis of its action? Madali lang yan. Tutukain na din kayo. Yung pangalan niya based sa action, malamang siya lang naman yung may nakalagay na elevate. So, elevator is what? An action. So, letter B is the answer. Ito. Which muscle of the anterolateral abdominal wall is described as being belt or strap-like? Sino yung parang belt dyan or strap-like, mga doc? O tulungan ko kayo ng konti ha. Meron ka na dapat isa dyan na ini-eliminate. Bakit? Kasi ang hinahanap antero. Yung isa dyan postero, posterior. Sino yon? Si quadratus. Tama? Posterior. Naalala nyo yung posterior? O sulat ko ha para maalala nyo. Yung posterior letter P. Yan yung merong dome sa taas, may quadrangle sa gilid, tapos may letter I sa ilalim. Yan ang posterior. Okay, si iliacus, quadratus lumborum, sa diaphragm, sa si psoas. Yan po ang mga posterior. So hindi siya kasama kasi antero hinahanap. A, B, C, D lang ang sagot dyan. What's your answer? Okay. So halos lahat, may A, may B, may C, may D. So hindi tayo sure dun sa sagot. Pero karamihan ng sumasagot ay C. Oo, maraming sagot letter C. Check natin mga doc. O ito I'll be honest with you. Actually sinasagutan ko muna lahat ng tanong bago ko ibigay sa inyo. Sinagutan ko to, sabi ko ganito. Which muscle of the anterolateral abdominal wall is described as being belt or strap-like? Okay. So tinanggal ko na to kasi alam kong posterior. Ito na lang. Sabi ko pa nun, di belt. Belt. Di ba belt pag ano? Pag gilid. Di transverse. Ganun ang sugat. Bilis nyo nga rin kanina eh. Tama ba yun yung naisip nyo? Belt. Di yung belt pag ganun, pag gilid. Di transversus. Letter C sagot. Ganun ko siya sinagutan. Mali tayo mga dok. Mali.
Bakit? Hindi lang kasi siya belt-like strap-like. Ang belt, pwedeng patayo din. Belt ng bag, yung strap ng bag, patayo. Na ano lang tayo na yung belt sa bewang yung akala mo pinag-uusapan. Mga doc, if we try to recall, babalik ko dun sa picture para mas ma-appreciate at huwag niyong kakalimutan to. Di ba, if you remember, I pointed out last time na ito, mga doc, itong tatlong to, itong tatlong to, sila ay nakadugtong dito sa puti na yan. Na ang puti na yan ay rectus sheath. Di ba yung white na yan, sheath yan aponeurosis. Mga doc, kung sheath yan at dyan sila nakadugtong, iyang tatlong yan ay lahat sila ay mga sheath-like, malapad. Hindi sila, pag belt kasi manipis. You get the point? So, sino yung parang belt? Yung manipis na nakatayo. The rectus abdominis is actually the belt-like or strap-like. Clear? Kaya, ay, nawala. Sorry. Nasaan na yun? Okay? So, anong sagot natin? It's the rectus abdominis. Anong letter yun? Letter D po ang tamang sagot. Okay? Yan. Huwag kayong mag-alala, nagkamali din ako. So, huwag kayong maging hard sa sarili niyo. Mali din ako dyan. Okay. Last na tayo. Ito, alam nyo na to, natanong ko na kanina. Sino accept? Sino hindi rotator cuff? Okay, good job. Teres major, hindi kasama. The answer is letter D. Alright, we're done with muscular. Hindi pa po natin totoong break, pero magba-bladder break muna tayo. 5 minutes lang. Hinga tayo. Anong next na dyan? Sa module, anong next na system? Okay, nerve. Ay, wait lang. Bone and muscle tapos na. Yung articular ba hindi pa siya. Articular pala muna tayo bago nervous. Para may relation sa huling topic. Sige. Next natin topic articular. So 9:34, balik tayo ng 9:40. 6 minutes yan Hinga tayo muna. Bladder break. Let's go mga doc.